method sa madness ng mga Duterte. No? Ang habol nga nila is to survive, and after surviving, ang tingin nila, eventually magbabalikan yung kanilang mga kaalyado na umalis. Kaya they went on the offensive. Out of the box. Diba laging ganyan ng mga Duterte? Out of the box. So may element ito ng desperation, may element ng classic Duterte. Kung makikita niyo yung mga kampanya nila for mayor, yung kampanya nila for the president, lagi nilang ginagawa yan. Out of the box palagi. Di ako tatakbo. Kung tatakbo ko, papatayin ko 100,000 at itatambak sa Manila Bay. Sasakay ako ng jet ski, pupunta sa mga artificial islands, tatapusin ang kriminalidad in 6 months, etc., etc. Diba? Ganun sila eh. Hindi rin nakakagulat yung proposal ni Sara na ang tatakbo for president ay si Baste. Dahil may element din na dinedevelop siya as Digong 2.0. Yung mas gwapong Digong. Mas gwapong Digong. Pero dun yung direction niya. So tingin ko, malamang tutuloy yung dalawang Digong, dalawang Duterte. Dahil may chance naman silang manalo eh. Lumalabas sila sa survey eh. Sinong dalawang Digong? Sorry, sinong dalawang Duterte? Pwedeng Baste at saka si Digong mismo. May iwan sila sa Davao, sa kanilang bailiwick. May iwan sila na Duterte. Eh, hindi naman pwede si Kitty. Masyado pang bata, di ba? Tapos si Baste, medyo hindi niya type maging mayor eh. Absentee mayor siya eh. So baka si Pulong maiwan doon. At si Pulong medyo hindi ganun kalakas sa national eh. So yung tatay at saka yung anak, si Baste at saka si Digong, ang posible na tumakbo. No? Paano yung mga kaalyado nila sa Senado, medyo nagdadalawang isip na rin eh. Di ba si Francis Tolentino halos tumalo na eh. Away from them. Si Bongo, binabanata ni Baste, na sobrang tahimik. Tapos si Bato, ang sabi ni Bato, mag-guerrilla warfare na lang daw siya sa kampanya. Anong ibig sabihin nun? No? Naunawaan mo ba yun? Masyadong malalim eh. Yung sabi ni lalim Bato. Ng guerrilla warfare eh. Oo, lalim eh, diba? So sundot-sundot ng kampanya. Boto niyo si sasalakay ng Yun. Kaya ganun ba yan? makikita mo yung ambivalence ng mismo kaalyado nila. Ang wala lang ambivalence, yung napakalakas na kandidato, si Philip Salvador. Yun ang malakas. Ito lang. Pwede i-construct natin. May strategy eh. May strategy. I agree. Merong method sa madness lagi ng mga Duterte. Dalawa yung pagtingin doon. No? May method, may madness. Madness pa rin. Pero may method. Pero isa rin, di ba, parang nung unang in-announce siya ni Sara Duterte, I was also doubtful na tatakbo, di ba? Pero part of me was thinking, parang trial balloon din. They would see what kind of reaction they would get. So, marami rin ako nadinig ng mga nagagalingan ng mga analyst din. No? Parang kayo naman, tumalon agad kayo, napatalon agad kayo ng mga... Sa ating educational system. Yung ating learning poverty, nangyari yan sa kanyang under her watch. Na tayo yung isa sa pinakamataas sa learning poverty. So, hindi rin pwedeng sabihin na una, ang dami niya nagawa sa DepEd. Ikalawa, ay yung problema ay dati pa. Bago pa siya dumating. Yes, pero nakadagdag siya sa problema. So, isa pa yon sa millstone sa kanyang leeg. Kaya hindi rin nakakagulat na nag-resign siya. No? Dahil patuloy lumulubog yung kanyang approval rating dahil wala siya nagagawa sa DepEd. I-check ko lang yun sa learning poverty dun sa mga viewers natin, yung binabanggit ni biggest bureaucracy within the bureaucracy, mahihirapan siyang gumamit ng resources ng government ngayon for whatever political plans she may have, di ba, in the future. Tama ba? Well, hirap din talaga siya dahil yung DepEd, karamihan ng pondo nakatali na sa sahod ng mga guro eh. Kaya yung flexibility na magagamit na sa kampanya, hindi rin ganun kalawak. Bagamat magagamit niya. Ang talagang nasaktan siya dun sa hundreds of millions of intelligence and confidential fund. Yun talaga pwede niyang gamitin sa makinarya dahil hindi ino-audit masyado eh. Doon siya nasaktan at doon siya galit na galit. No? Kung hindi nawala yun, I doubt kung mag-resign siya. Pero sa DepEd, hindi ganun kalaki yung kanyang flexibility in terms of resources. Lalo na kung wala siya masyadong output. Pero ang isa naman kasing parang given in terms of resources na pwede mong exploit for your political ends, pag DepEd secretary, you can go around the country basically as a form of campaign, and you will have every legitimate reason to go around the country, di ba? Yes, may platform ka. May platform ka.
Oo, Entablado. sasabitan ka pa ng garland ng mga Oo. kinikilig ng mga teacher dyan, miski wala kang Tama. sinasabi sa speech mo. So, Tama. yun din yung isang nakikita kong innate or inherent na advantage pag nakaupo pa rin siya rin Tama. sa cabinet position na yun. Yun, wala na sa kanya yun, di ba? Kung hindi nagde-deteriorate ang education, nagde-deteriorate eh. So, binabalanse rin niya eh. Di ba? Binabalanse rin niya. Ikalawa ay kailangan ng leader ng kanyang political base. Kailangan ng leader na magko-consolidate at pipigilan yung hemorrhage. Tingin ko yung magiging role niya. Na inamin naman ni Harry Roque at ni Panelo. Medyo exaggerated lang. No? Dahil ano ba sinabi ng dalawang magaling na abogado? Oo, na ito na daw. Ito na ang leader ng oposisyon. No? The lines have been drawn. Kahit ang ilang beses nang na-draw yung line. The lines have been drawn. At ito ngayon. At kinakabahan na ang administrasyon sa bagong leader ng oposisyon. No? Etc. Bumilib parang ka, diba? Parang ganun yung, parang the lines are drawn. Diin na no, kasi ilang beses na na-draw yung line. No? Pero yun, sabi nila, ito na yung game changer. Parang bilib na bilib ka. Nakikita ko lang sa mukha mo. Sobrang bilib ko dyan. Ito. Nakakabilib yung dalawang yan. Lalo yung prinsipyo tsaka paninindigan ng dalawang abogado na yan. Hindi, kaya nga torn ako kung sino pipiliin ko sa kanilang spokesperson pag naging presidente ako. Talaga? Ikaw, malinaw ka na, ikaw yung vice. Yung spokesperson ko, kailangan yung pinakasinungaling, pinakawalang paninindigan, pinakawalang prinsipyo. Kaya torn ako sa kanilang dalawa. Ako, if you would ask for my advice, siguro I would go for the other option with impeccable command of the English language. So, merong twang. English major. Sige, I'll take English that under consideration. No? I'll take that under serious consideration. Salamat Vice President. Welcome, walang problema. Basta i-appoint niyo ako sa DepEd. Sabi ko nga kanina sa story ko dapat hindi politiko yung i-appoint. No, dapat educator na may pagka-technocrat. No, nabanggit ko sa shortlist ko yung isang guest mo dyan No, na may education background at may techno si Shelo Magno, no? Tapos si Maris Jokno. Ang hindi ko nabanggit yung isa ring magaling sa DepEd, si Dina Abad, no? Dina Abad, no? So, mga ganon na seryoso na alam yung problema at seryosong ayusin. May capability, no? Hindi lang educator, kundi may pagka-technocratic management skills. Spoken with her repeatedly about this. Hindi yan ambisyoso. Hindi yan katulad ng ibang mga, 'di ba? May mga ibang analyst, kilala niyo yan, 'di ba? Hindi ba? Kunwari para nag-a-apply sa trabaho. Pag nag-a-analyze, para nag-a-apply sa trabaho, 'di ba? Parang ang audience specific yung yung PCO at saka Malacanang Nakakatawa yung mga ganong analyst no? Yung kita-kita mo kung ano yung gustong direction di ba? Si ano ba yan? Tsaka si... Parang mga ka-alma mater natin yung mga yun Hindi ko alam. No comment ako dyan. Pero yun nga, kaya lang. Hindi, si Shelo Magno definitely hindi nag-ambition yan. Tsaka maganda yung mga ginagawa. Mas maganda yun Mas maganda yung ilalagay mo, yung hindi ambisyon na mailagay doon. May kaunting disinterest, may kaunting distance, no? Pero may capability. Usually nakakatakot yung ilalagay mo yung mga sobrang ambisyon talagang magkunin yung posisyon Diba? Dapat may disavowal of power. Sabi nga ni Randy David. Ayun, isa ring feasible yun na DepEd kahit may edad na dahil kabisado niya yung problema. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.